Hello po. Good evening po. Peace be with you. The name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is portion about this question and only. But I have a topic for tonight for discussion in you. Pastor need to ask all members. I have a topic for tonight. Kailangan pwede nating matanong ang mga pastor, ganun po. Kung talagang propeta siya ng Diyos. Kasi ang pastor po dapat po na natatanong po ganun. Gaya ng Panginoong Hesus, ni Pablo, natatanong po sila. O pastor, have a get a question, ganun. It's a topic for tonight. Kailangan natatanong po siya. Yung pastor, kung talagang siya ay propeta ng Diyos. Ganun po. Kasi mga apostol, natatanong po yun sa yung mga Panginoong Hesus. Ganun po. Yun po, yung pagka-propeta ng Diyos, dapat po natatanong yun. Pagka hindi matanong o hindi po propeta ng Diyos yun, mabulaan po yun. Ito po ang Panginoong Hesus, no? Kung siya bata pa lang, tinatanong na siya, dapat po yung mga pastor na tatanong po yun. Pagka hindi propeta ng Diyos, o hindi natatanong, o hindi po propeta ng Diyos yun. Pagka yung hindi natatanong, kailangan na have a question the prophet of God, ganun. Kailangan natatanong natin siya, yung mga pastor. Pagka hindi po kasi itong Panginoong Hesus natatanong siya ng mga natatanong siya ng mga Hudyo, gaya ni ni Pablo, natatanong din. Pagka hindi nyo you not to have a question, the prophet of God is not pastor of God, or not prophet of God. Pagka not to give the answer you ask, ganun. Pagka hindi siya matanong po. Ganun po, kailan natatanong po yung pastor. Gaya nito Panginoong Hesus, natatanong siya ng mga Hudyo. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Lucas 2:41. At nagsisi Paraon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko, at nang siya may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw ng pagbabalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit pagkakaalam nila siya ay nasa kasamahan, nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay, at inahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makakaraan ang 3 araw, ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro, na siya ay pinakikinggan, at sila ay nagtatanong. Tinatanong ang Panginoon Hesus. At ang lahat ng sa kanya ay nakakarinig, ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Natatanong po yung mga pastor po dapat, kung talagang propeta siya ng Diyos. Ito, sinasanong siya, ganun.
Yun po yung mga propeta ng Diyos, mga kailangan natatanong nyo, o gano'n. Pagka hindi natatanong, o hindi po propeta ng Diyos yun. Gaya naman dito sa mababasa rito, tinanong din ang Panginoong Hesus nung mga Hudyo, sabi rito sa Mateo. Dito po sa Mateo 22:15. Natatanong din ng Panginoong Hesus. So, ito, ganito po sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung mga propeta ng Diyos, kailangan matanong nyo, tapos nagbibigay siya ng sagot. Pagka hindi matanong, o hindi masagot, o hindi po propeta ng Diyos yun. Ito po sabi ng Diyos. Ito, ang Panginoong Hesus, sumasagot sa mga tanong nila eh. Tapos sa Mateo 22:16. Dito po sa ano pala, o 16 na. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad. Nakasama ng mga Herodiano na nagsipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at tinuturo may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao, tinatanong siya ng mga Hudyo, yung Panginoong Yesus. Sinasagot niyo naman, yung mga propeta ng Diyos, ganun, kailangan natatanong niyo po. Ito, patuloy ko po. Sabihin mo nga sa amin, anong kala mo, matuwid ba ang bumis kay Cesar o hindi? Tatapwat, napagkilala nilang si Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutsukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nasusulat? At sinabi niya sa kanya, kay Cesar, na magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. Pagkarinig nila nito, ay nagsipanggilala sila at siya iniwan nagsiyaon. Yung tinatanong yung Panginoong Yesus Pagka propeta po ng Diyos, kailangan natatanong po ganun. Nasasagot niya naman. Pagka hindi po matanong yung propeta, hindi po sugo ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Kailangan magtatanong nasasagot siya. Ganun. Yun po. Gaya naman din ni Apostol Pablo, sabi niya rito, si Apostol Pablo sumasagot din sa mga tanong ng tao. Ito sabi ng banal na kasulatan, sumasagot din siya Pagka kayo pwede po kayo magtanong sa akin, nakijoin po kayo rito para matanong niyo po ako. Kaya natatanong po yung i-chat niyo po ako rito para masagot ko po kayo o makijoin kayo para masagot ko po yung mga tanong nyo tungkol sa pananampalataya. Ito, gaya rin ng sinabi ni Pedro, kailangan si Pablo natatanong, ito si Pedro naman sabi rito, kasi natatanong siya dito po sa unang Pedro 3:15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Na kailangan nakahanda yung propeta ng pagsagot na humingi ng katwiran, ganun po. Ngunit saka umuan at takot. Kailangan natatanong po yung mga propeta ng Diyos kung talagang siya ay sugo ng Diyos. Pagka hindi natatanong, hindi po yun. Hindi po sugo yun. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa unang Pedro 3:15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kamuan at takot. Yun yung mga tunay na propeta ng Diyos na tatanong po nagbibigay sila ng mga sagot. Yun po yung mga tunay na propeta rin ng Diyos.
O ganun po yung mga tunay na sugo, kailangan natatanong niyo po. Pagka hindi natatanong, o hindi propeta ng Diyos yun, kailangan din naman, tama rin yung sagot niya, at saka biblical, ganun po. Ito rin po si Pedro, no? Dito rin po sa, dito po sa gawa, tinanong din si Pedro dito, ng mga Hudyo. Ito po sabi, sa gawa 2:36 hanggang 39. Pakatalistasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Nagtanong kay Pedro yung mga apostol, sabi niya, mga kapatid, anong gagawin namin? Natatanong si Pedro at saka si Apostol Pablo. Ito patuloy ko po. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan mga ng tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayun, ang mga propeta ng Diyos natatanong po. O kailangan mga tanong, yung bang natatanong po yung mga propeta. Chat nyo lang po ako rito. Pwede po kayo magtanong sa akin. I first time to use it to answer question here in the TikTok. To join to ask me. Ano yata po ito kailangan i-touch for the invite for you ask me. Kailangan po natatanong yung mga ng Diyos. Yung mga propeta. Ayun po, pero ang topic natin, kasi nung una pa, utos na sa Israel yung I have a topic, another one to discussion. Kasi nung una sa Israel, utos na po yung sa binhi ni Abraham, kailangan pagka wala pong asawa yung kanilang lahi, halimbawa yung kuya niya nag-asawa tapos namatay, yung hahaliling asawa po yung kapatid, ganun po sa kanila Ewan ko lang po ngayon kung ginagawa po rin nila to ngayon, yung pag namatay yung kapatid nila, walang asawa, tapos aasawahin naman ng kapatid, ganun. Pagka yung kuya nila, walang asawa, ay walang anak, tapos namatay, o kailangan yung kapatid naman ng magiging asawa ng babae, wag namatay yung kuya nilang walang anak. Para hahalili po yung kapatid niya, bibigyan sila ng anak. Ganun. Para hindi po na puputol yung kanilang lahi, yung lahi nila, hindi nawawala po yung kanyang lahi, yung pangalan. Yun po yung utos sa Israel, ganun po. Sa ating namang hintil, hindi namang utos yun, kundi sa kanila po. Yung hahalili yung kapatid, na magiging asawa ng babae pag namatay yung kuya nila. Ganun po, para hindi po mawala yung pangalan nung lahi nila. Ganun po yung utos sa kanila. Yun po yung ating another topic, ganun po. Ito, basahin ko po sa inyo, dito sa dito po sa Marcos 12:18. Kailangan yung kasi maraming doon yung kaya yung asawa niya ang hahalili. Dito po sa 12:18 ng Marcos po. 12 ang kabanata ay
verse 18, no? Sa verse 18, 12, kapitulo 12, ang kabanata ay verse 18. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Humahalili yung yung kapatid nung namatay na asawa na walang anak para hindi po maputol yung kanyang pangalan. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Guro, isinulat sa amin ni Moises kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki na mamatay at may naiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bibigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak. At gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapit ay walang naiwang anak. O yun o, hanggang sa makapito, naging asawa ng babaeng walang anak, yung silang magkakapatid. Kasi puro walang anak, namatay isa, tapos malili naman yung isa. O utos din po yun sa angka ni Abraham. Kaya yung Ebanghelyo, pinangaral na po ito kay Abraham, ganun po, sa Panginoon, sa unang lahi pa na ipangaral na. Ito po, basahin ko po sa inyo muli. At sa kapito ay walang naiwang anak. Sa kahuli-huli yan, nang lahat ay namatay naman ang babae. At sa pagkabuhay na muli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya ay naging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali tayo sa dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. At sa pagbangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mag-aasawa ni pag-aasawain pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayun o, hindi na mag-aasawa yung tao pagka yung binuhay siya ng muli ng Diyos. Ganun po yun. Gaya ng mga anghel, hindi po nag-aasawa. Ganun po. At saka yung mga lingkod ng Diyos, yung ngayon, kung may kakayahan sila, pwedeng yung mga sugo, kung may kakayahan na hindi mag-asawa o mag-asawa, ganun po, pwede po. Pwede mag-asawa yung mga propeta ng Diyos o hindi, gaya dito, para sa kaharian ng langit. Hindi na po mag-aasawa yung mga tao ron sa pagkabuhay ng muli, gaya ng mga anghel sa langit. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa baba na lang. At sa pagkabuhay ng muli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae, sapagkat siya ay naging asawa ng 7? Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayo dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbangon nilang muli sa mga patay, hindi na mga asawa ni pag-aasawain pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. O yun, gaya ng mga anghel sa langit. O yun, yung tao hindi na mag-aasawa. Pero may nagtuturo ng ganito, no? May nagtuturong pastor nito, narinig ko minsan eh. Gaya na raw ng mga anghel, puro lalaki na lang daw yung mga Hindi, magiging anghel daw yung babae daw, magiging lalaki na daw doon. Wala na raw babae. Hindi, ibig sabihin lang po nito, gaya ng mga anghel sa langit, wala asawa, pero may babae at lalaki pa rin, ganun. Kasi may nagturo nito puro lalaki na lang daw yung magiging tao doon. Mali po yun. Babae at lalaki rin po yung tao doon sa langit. Gaya lang ng mga anghel na walang asawa, hindi yung magiging anghel lalaki. Kasi may nagturo nito, magiging lalaki na lang daw yung mga tao sa langit eh. Ganun po. Kaya piniliwanag po sa inyo ito, gaya lang ng mga anghel sa langit na walang asawa, ganun po yun. Hindi yung wala nang lalaki, may lalaki at babae pa rin po ron. Hindi, sabi kasi nila, wala na raw babae daw, puro lalaki na. Mali po yung turo nyo, yung sinabi nilang ganun. Ganyan po. Ito po yung verse na babasahin ko po sa inyo sa ibang talata, no? Ito sa katunayan,
ipinangaral na yung ebanghelyo kay Abraham kasi alam na ni Huda eh. Si Huda kasi nagkaroon ng 3 anak. Nagkaroon ng 3 anak si Huda. Tapos namatay nag-asawa yung anak niyang panganay, namatay. Tapos nag-iasawa, yung pangalawa, ayaw naman bigyan ng anak. Ayaw bigyan ng anak nung isa. Nagalit yung Diyos sa kanya, pinatay siya. Kasi utos nga po sa lahi nila yun eh. Kailangan yung babae, bigyan mo ng anak para hindi sinunod nung pangalawang anak ni Huda, pinatay siya ng Diyos. Tapos yung bata naman na pangatlo, dapat magiging asawa ni Tamar, hindi rin naibigay ni Huda yung anak niya. Kasi nga, parang nakalimutan ni Huda yung pagbigay ng kanyang yung anak kay Tamar. Ito, basahin ko po sa inyo. Sa katunayan, ito, pinangaral na po yung ebanghelyo kay Abraham. Itong verse na babasahin ko sa inyo, saka yung kay Moises. Bago pa man itinuro kay Moises yung kailangan yung asawa ng namatay, kailangan mag-asawa naman ng kalili ng kapatid. Itinuro na po ng Diyos sa angkan ni Abraham yun. Ito po, basahin ko po sa inyo. Dito po sa Genesis po, 38:1. Patuloy. At nangyari ng panahong yaon na namiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid. At nagdaan sa isang Abdulamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeya na tinawag na Suwa. At kinuha niya at kanyang sinipingan. At naglihi at nagkaanak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan Er. At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag siya ng kanyang pangalan na Sela. At si Huda ay nasa Chesib nang siya'y manganak. Nang siya'y magkaanak at pinag-asawa ni Huda si Er na kanyang panganay. At ang pangalan niya noon ay Tamar. Yung panganay ni Huda rito, yung panganay niya si Er, pinag-asawa niya kay Tamar. Walang asawa to, namatay kasi si Er eh. Kaya utos na po yun sa kanila, sa lahi ng mga Israel na yung lahi nila, kailangan bibigyan nila ng anak. Yung kapatid ang halili pagka yung walang anak yung kapatid. Patuloy ko po. At pinag-asawa ni Huda si Er na kanyang panganay at ang pangalan niya ay Tamar. At si Er na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. Yung masama kasi si Er yung anak ni Huda. At sinabi ni Huda kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ang binhi ng iyong kapatid. Yung binhi, talagang binibigyan talaga ng pangalan, utos na sa kanila yun eh. Kaya yung ebanghelyo, pinangaral na po yung kay Abraham. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanyang binhi, at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa. Nang wag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. Nag-asawa niya yung kapatid din ni Er, yung anak ni Huda. Nga lang, hindi niya binigyan ng binhi. Nagalit yung Diyos sa kanya. Yung pagka nilalabasan na siya ng binhi, ipinatatulo niya sa lupa, kaya nagalit ang Diyos. Patuloy ko po. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon. At siya'y pinatay rin naman. Pinatay rin siya ganun po yung utos sa kanila sa lahi nila. Kailangan yung lahi nila, pag walang anak yung kuya nila namatay, kahalili po yung yung kapatid ng yung kapatid na bunso sa
para maging asawa nung namatay niyang kapatid. Patuloy ko po, ang bagay nga ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Na magkagay, sinabi ni Huda kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela na aking anak. Ayan o, yung anak naman bunso, pinalalaki naman para maging asawa uli itong nung Sela, nung kuya nila na namatay na walang anak patuloy ko po. At sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. Ayun ganun po. Ito po yung katunayan na pinangangaral na po yung ebanghelyo kay Abraham. Kasi yung lahi nila, kailangan yung pag walang anak yung kapatid nila, bibigyan ng anak nung asawain niya naman yung babae yung kapatid. Ganun po. Ganun. Gaya rin dito sa ito po yung mga katunayan na pinangaral ng ebanghelyo kay Abraham at saka yung sa katunayan din na yung kanilang lahi dapat hindi napuputol yung pangalan ng kanilang mga kapatid. Nagiging asawa nila yung iba, ganun po. Ito rin po sa ito po yung katunayan na na kailangan bigyan nilang kasi pagka hindi nila inasawa yung babae na naging asawa ng kapatid nila, luluruan sila sa mukha, ganun ang ginagawa. Kita po. Dinuduraan po sa mukha, niluluruan po. Kasi yun po yung utos sa kanila. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Deuteronomio 25:5. Ito yung sa katunayan ang utos ng Diyos kay Abraham, tapos hanggang umabot kay Moises. Ewan ko lang po sa panahon natin ngayon kung ginagawa rin pala nila to. Yung pagka yung walang anak yung kapatid, halili po yung kapatid, ganun po. Yung pagka yung lalaki po lalaki. Ito po sabi ng banal na kasulatan din. Kasi pagka hindi nila ginawa yung tuntunin na yon, yung utos sa kanila na kailangan hindi mapuputol yung pangalan, aasawain din ng kapatid nila yung babae na walang anak nanggaling sa kuya nilang walang anak, ganun po. Itong ginagawa po, niluluruan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Ito sa mga katunayan na nga yun, yung nangyayari to sa lahi ni Israel, ganun po. Ito sa may Deuteronomio 25:5. Kung ang magkapatid ay magkasama at isa sa kanya ay mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay wag mag-aasawa ng iba sa labas. Yung babae, bawal siyang mag-asawa ng iba sa labas. Kailangan kapatid naman ng hahalili. Sabing ganun dito. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa. At tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyari na kung panganay na ang kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay wag mapawi sa Israel. Bawal kasi mapawi yung lahi nila, yung pangalan ng Israel. Ito patuloy ko po. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampang ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matatanda. At sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel at ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kung magkagayoy, tatawagin siya ng mga matatanda sa kanyang bayan at pangungusapan siya at kung siya'y tumayo at sabihin niya, ayaw kong kunin siya. At ang asawa nga ng kapatid ay paroroon sa kanya sa harap ng mga matatanda at ubarin ang panyapak niya sa kanyang mga paa at luluran siya sa muka at siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sambayan ng kanyang kapatid. Dinuduraan nila, niluluran. At ang kanyang pangalay tatawagin sa Israel ang bahay ng hinubaran ng panyapak ang bahay na niluraan ng panyapak dinuduraan, tapos tinatanggalan ng panyapak doon.
Pagka hindi niya itinindig yung pangalan ng kanyang kuya na walang asawa o ganun. Ganun po yung ginagawa sa lahi po ni Israel. Pero hindi po natin alam kung tinutupad pa nila yung ganitong utos ng Diyos. Ayun po, yung katunayan na yan, nangyayari na yan sa lahi ni Israel, nung panahon pa ni Huda. Kasi nung una pa, ipinangaral na kay Abraham yung ebanghelyo. Kaya nga si Huda, di ba, anak ni bini ni Abraham yon, o alam nila yung utos, tinutupad nila yon. Kaya yung ebanghelyo, ano po yun? Pinangaral ng ebanghelyo, ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Pinangaral, yung impormasyon na to, yung aral na to, no? Sa katunayan, pinangaral ng ebanghelyo kay Abraham. Yun po yung talagang tunay na aklat natin, aral natin para sa Diyos, yung mga aral ng ebanghelyo. Pero pagka ibang ebanghelyo, hindi po yun. Pagka ibang aklat po yung pinangaral sa inyo, hindi po sa Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi doon sa Henesis, ginagawa nila na yung utos ng Diyos, di ba? Hanggang dumating kay Moises. O ewan ko lang sa atin ngayon, sa panahon natin, hindi natin alam kung ginagawa pa nila yung mga kaugalian na yun na utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Galatia 3:8, sapagkat ipinakita na ng kasulatan na ariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay pinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. O yun, pinangaral na yung ebanghelyo kay Abraham Kaya alam ni Huda yung ugali nila, yung anak niya bibigay nila sa mga yung asawa, ibibigay yung anak nila sa walang anak para yun ang titindig na magkaanak. Alam nila kaya ebanghelyo pinangaral na yun. Kaya kung may nagdadala sa inyo ng ibang aral, kung ano-ano yan, hindi po sa Diyos yun, kailangan ebanghelyo po ng Diyos. Ito po yung katunayan na yung ebanghelyo pinangaral na kay Eva at Adan, kay Abraham, ganon. Kasi ginagawa nila yung tradition ng ganon Yung mga makaugalian ng ganon yung kanilang anak binibigay na. Di ba si Huda apo na ni Abraham. Kaya pinangaral na po yung ebanghelyo doon. Ganun po. Basahin ko sa inyo muli. Ito po sa Galatia 3:8. At sapagkat ipinakita ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, siya ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ginagawa na po yun. Yun po yung ating topic na uling natapos, yung layo sa Israel, kailangan hindi po napuputol yung pangalan, ganun. Pero sa atin po sa atin po ngayon, at saka sa Israel kasi nung araw bawal kasi mag-asawa sa kanila ng ibang lahi kailangan doon lang Pinagbabawal sa kanila yun Yung nga lang, matitigas ang ulo ng mga Israel, kaya pinabayaan na sila ni Moises. Matitigas ang ulo. Pero bawal po sa kanila yon yung mag-asawa ng ibang lahi. Pero sa atin naman ngayon, pwede na, sa panahon po natin, pwede na sila mag-asawa ng mga Pilipina, Amerikana, basta sa Panginoong Hesus na ganoon, pwede na po yun. Sa panahon po natin itong about the era. Ganon. Pwede na silang mag-asawa ng taga-ibang lupa. Kasi yung sabi, makipagkasundo na ang sanlibutan sa Panginoong Hesus Yun nga lang, kailangan yung tao nasa pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, miyembro na siya ng religion ng Christian. Ganon. Para pwede na rin mag-asawa ng Israel, ang mga taga-ibang bansa, ganun. Kailangan miyembro sila ng Christian. Yung Christian faith po. Kasi, nung araw kasi, bawal kasi mag-asawa dun yung ng taga-ibang lupa sila, yung Israel. Pero pagka nasa Panginoong Hesus na, pwede na po silang mag-asawa nun. Yung mga Israel, pwede na po mag-asawa sa mga
taga Pilipinas o taga Amerika, taga China, ganon. Basta nasa pananampalataya na sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Nasa Christian faith na sila. Kasi yung isa na tayo kay Kristo, kailangan na-baptize na po yung babae at lalaki sa Panginoong Yesus. Pwede na po yun, pwede na po, ganun. Pero nung araw po, bawal sa kanilang mag-asawa ng ganun. Ito, basahin ko sa inyo. O another topic din po to. For the, wisdom of God. Ito, pwede na silang mag-asawa. Ito yung natapos natin topic, no, yung sa lahi naman ni Estel yung kanina. Ito naman, sa atin naman to, panahon natin to, pwede na pong mag-asawa tayo sa taga-ibang bansa. Basta nasa Christian faith na, tapos nabaptize na siya, kahit na ano pa pong lahi yun, pwede na po yun. Pwede na po natin mag-asawa yung kahit na anong lahi, basta nasa pananampalataya sa Ama, sa Panginoong Hesus, tapos nabaptize na po. Kasi may religion dyan, di ba? Bawal pa sa kanilang mag-asawa ng taga-ibang lupa. Ito naman, pwede na sa lahat, sa Panginoong Hesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo na bautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Naibihis na. Kailangan na nasa Christian faith po yung babae at lalaki para pwede mo na siyang maging asawa. Walang magiging Hudyo o Grego man. Wala nang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. O walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo na kay Kristo, kayo binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Pag nasa Panginoong Yesus na, sa Ama, pwede ka na pong mag-asawa kahit na anong lahi. Basta nasa Christian faith, ganun po. Pwede na po yun. Kasi nung araw, bawal po sa kanila yung yung mag-asawa ng taga-ibang lahi. Pero kung nasa Panginoong silang lahat, pwede silang, kumbaga, isa na yung nila, kasi dito sabi, walang magiging Grego, Hudyo man, walang magiging alipin o malayaman, kasi isa na tayo sa Panginoong Hesus. Pwede na po yun, yung mag-asawa po tayo ng ibang lahi. Basta nasa Christian faith po, ganun po. Po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung Christian faith, yung nasa pananampalataya sa Ama, sa Panginoong Hesus, tas nabaptize na. Gaya rin dito, sa sinasabi ng banal na kasulatan, pwede na siyang mag-asawa sa kalooban lang ng Diyos, sabi rito. Ito sa may unang Korinto 7:39. Ito, kasi naging bao tong babae dito. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya. Sa kalooban lamang ng Panginoon. Nasa kalooban naman ng Panginoon. Sabi, nasa Christian faith, pwede na po yun. Mag-asawa ka ng ibang lahi. Basta't nasa Christian faith po. Kahit na Katoliko pa yan kahit na kung ano pa religion yan kung ano pa yung kung ano bang lahi niya, kung India ba yan basta nasa Christian faith kasi sabi rito nasa kalooban lamang ng Panginoon. Kailangan nasa kalooban lamang ng Panginoon. Kahit na ano bang lahi yun, basta nasa Christian faith na. Kahit na India pa yan, o Igorot, gano'n, pwede mo na asawahin po yun. Pero sa kanila po, bawal po yun, yung mag-aasawa ng ibang lahi. Pero ngayon, pwede na kasi sabi ng banal na kasulatan bakit pag-isa ang sanlibutan sa Panginoong Hesus, di ba? Pagka nakipag-isa na sa sanlibutan yung mga tao sa Panginoong Hesus, one faith na, pwede na po yung asawain, yung nasa kalooban ng Diyos. Yung po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo pong muli. Ang babae may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siya makapag-asawa sa kanino mang ibig niya.
Sa kalooban lamang ng Panginoon. Ayun o, kalooban lamang ng Panginoon o. Dito sabi rito, may kalayaan siyang makapag-asawa. Kanino mang ibig niya o kanino mang ibig niya o naibigan mo, taga China, taga taga Ukraine o di ba? O taga Russia o ganun pwede na o. Ito sabi rito, may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya o sa kalooban lamang ng Panginoon. O yun o, basta nasa Christian faith, basta nasa kalooban po ng Panginoon. Pwede na po mag-asawa yon. Kasi yung dati, bawal sa kanila mag-asawa yung yung mga tao sa Israel, bawal makipag-isawa sa taga-ibang lupa. Pero sa katigasan ng ulo nila, o yun, nag-aasawa rin sila ng taga-ibang lupa, kahit di nila kalahi. O yun, gaya ni Solomon, di ba? Ang daming inasawa, iba-ibang lahi. O, nagkasala rin si Solomon dun sa utos ng Diyos na yun, sabi sa banal na kasulatan. Dami niya inasawa kahit ibang lahi. Pero bawal sa Diyos yun. O kaya hindi rin naging dapat si Solomon dahil nilabag niya yung utos ng Diyos eh. O yun po, God bless po. Yun po yung ating topic na tapos. Dapat po sana, merong answer question tayo rito. Pwede niyo po ako matanong. Sa mga, kung may tanong po kayo, ganon. Makijoin lang po kayo dito. Kailangan ano ni TikTok dito, you join here, ganon. Para you ask me. Kung may tanong po kayo, pwede niyo po akong tanungin. Prophet of God came to us. O God bless po. Wala pong tatanong. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Yung kailangan natatanong po yung mga propeta sa yung lahi ni Israel. O dapat yun ang asawa nila, yung bibigyan nilang anak yung kapatid lang walang asawa. Magiging asawa po yung kapatid. Ganun po. Halili sa babae wala asawa. God bless. Yan po yung ating paksang natapos. God bless po. Ingat po. Pangalan Panginoong Hesus. God bless po. Next time, you ask me. You have ask your faith and doubt to me. Ganun po. God bless. Ingat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless po.